So yun nga sa mga katya, today is another day. Sa video na ito ay i-share ko naman sa inyo yung konting knowledge ko or kaalaman ko about sa mga guitar solos ng mga katya. So kung paano ko ba nagagawa yun and ano ba yung mga tips na pwede kong mabigay sa inyo about sa paggawa ng sarili ninyong guitar solo ng mga katya. No? So alam ko naman napapanood nyo naman yan sa tugtong ni Cha kung paano ko ba nagagawa yung mga guitar solos na yon na kumbaga hula-hula ko pero related naman siya or pasok dun sa kinong kanta ng mga katya. So disclaimer lang ng mga katya, no. So kung ano man yung mga mali kong maisabi dito, no, ay yun, comment na lang kayo dito sa video na ito para at least clarification. So hindi ako expert or hindi ako magaling about sa mga guitar solo. Kumbaga ito'y based sa knowledge or kaalaman ko or kumbaga napanood ko sa mga tutorials about sa guitar solo ng mga katya. Kaya yun, so umpisa na natin, no. So sa panahon na ito, no, nauuso na kasi yung improvised solo or improvised guitar solo. So ano bang ibig sabihin niyan? Ito yung mga gitarista na kumbaga hindi nila alam yung original na guitar solo ng kanta. Pero alam nila yung chords. Pero kumbaga mangangapa sila, no. Kumbaga maggagawa sila ng sarili nilang licks, no. Kasi may iba ng mga gitarista na hindi nila alam yung guitar solo dahil sa mabilis at hindi nila kaya, no. Kumbaga mag-i-improvise solo sila. So ganun yung ginagawa ng mga ibang gitarista. Kahit din ako ng mga katya, kapag nalimutan ko yung guitar solo, yun, papasok dun talaga yung mag-i-improvise ako ng solo. Basta related siya or pasok talaga dun sa kinang kanta ng mga katya. So, sa tagal-tagal ko na rin talaga nag-improvise solo almost pagpalagay ng mga 3 years or 4 years. Nag-start ako 2022 or behave on 2022 until now nakapag-improvise solo ako. Kasi 2019 at on behalf on 2021 or 2022, kapakapa pa lang ako sa pag-guitar solo ng mga katya. Talagang medyo lutang pa naman ako at that time na yun. No? Pero talagang pinag-aralan ko talaga about sa pag-guitar solo hanggang sa yun, nagagawa ako na rin ng mga katya at alam ko na yun sa mga notes, alam ko na yun sa mga scale or anything else pa man ng mga katya. Kaya yun. So, ano ba yung mga kailangan ninyong malaman or ano ba yung mga tips na dapat ninyong malaman para makagawa kayo ng sarili ninyong guitar solo sa mga katya? So, unahin muna natin doon sa fretboard, no. So, ba't nasama ko yung sa fretboard? Kasi sa fretboard, no, dito sa mula dito sa una hanggang dito sa kauliulihan ng mga katya. Sa kabuuan nitong fretboard na ito, may mga chords yan ng mga katya. Kung tawagin natin ay fretboard notes diagram, no. Makikita niyo yan sa Google, search niyo na lamang. So, kapag na-search niyo yun sa Google, no, ay may makikita kang mga chords sa bawat string na yun ng mga katya, no. Like example, ito, open chords, no. So standard tuning ito, no. So ang open chords, no, sa standard tuning, E, A, D, G, B, and E. So yun yung open chords sa standard tuning. So, kapag sinunod mo yan, kunwari, diba, E, F, F sharp, G, G sharp, A, B flat or A flat, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp or E flat, and last which is E. So, ano lang yan, pabalik-balik lamang yan, no. So, kumbaga ito yung low E, ito yung high E, no. So, ganun din yan. So, F, F sharp, G, and etc. So, ganun din dito. So, kapag A, yan, A, B flat, B, C, anything is pa man. So, basta pag na-search nyo yung fretboard notes diagram, ayun, makukuha nyo rin yun ng mga katya. Then yun, kapag napag-aralan mo na or alam mo na, kabisado mo na yung mga
notes or yung mga fretboard notes or chords dito sa ano na ito, fretboard na ito, ay congratulations, so magpo-proceed ka na sa susunod na step, no. So yung susunod na step no mga katya ay kapag scale, no, kunwari key of G, no. So ano ba yung mga chords na kakapain mo kapag key of G? So ang ginagawa ko, nag-i-scale ako, no, yung which is do re mi fa sol la ti do. So kapag ginawa ko na yun, no, example, do re mi fa sol la ti do. So yun. So ano ba yung mga chords na kinapa ko doon, no? Una nyo dyan, number 1, G. Second ay A. Third ay C. B. Pang-apat ay C. Pang-lima ay D. Pang-anim ay E. Pang-pito ay F sharp. Taksi pa ilaway ko. Then last, which is G na high, no? High G. So yun. So yun yung mga chords na kakapain ko kapag key of G, no? Kahit din sa medyo high na do re mi fa sol la ti do. Una, medyo bass. Do re mi fa sol la ti do. Do re mi fa sol la ti do. So yun yung mga kakapain ko, no. So kapag key of C, etong key of C kasi natural chord siya, wala siyang halong mga sharp, no. So ito yung mga kakapain ko kapag key of C. So do re mi fa sol la ti do. Do re mi fa sol la ti do. Do re mi fa sol la ti do. So ano ba yung mga chords na yun? So first C, second A D, third is E, pang-apat ay F, pang-lima ay G, pang-anim ay A, and last ay B, pang-pito, no? Then yung last ay C na high, no, mga katya. So search ninyo sa Google ay yung scale, no, sa bawat chords, no. Kumbaga scale from scale chords, no. So search niyo lang naman sa Google 'yon. Makikita niyo 'yun. So kung ano yung nakalagay doon, kung pag key of G or key of A or key of D, yun yung kakapain niyo. Pero may mga halo din kasing may minor tapos may mga halong chords, no. So kailangan ninyong pag-aralan yun. Pero inapagdepende ko na rin yan sa tinga ko yun, mga katya. Pero yun. Then next naman, no, kapag alam mo na yung mga scale na kakapain mo sa bawat key, no, next naman ay alamin mo muna kung ano ba yung chords ng kanta, no. Kunwari, key of A. Pero nag-scale ka sa key of G. Diba, malayo, no. So, mahirap kasi yung ganun, mga katya. Dapat alamin mo na yung kabuuan ng chords ng kanta, no. Kunwari, A. So yun, dapat alamin niyo muna yung kabuuan ng ng chords, no. Kasi may mga halo din minsan, may mga may mga mataas pa ng key. Yun. So gano'n mga katya. Then, next naman ay, ito, lagi ko kasi itong ginagawa at lagi ko talagang gamay ko na rin kasi ito kahit paano, which is ang pentatonic. Yan. Diyan kasi ako nag-start na sa pag-guitar solo, ang pentatonic box. So, bigyan ko kayo ng sample, no. Sa pentatonic box, like example, key of C, no. Kapag key of C yung kakapain mo, no, dito ako nag-start yan. Dito sa 8th fret. So kapag key of C, itong kakapain ko. So yun, ganyan yung ginagawa ko, no. Pag minor kasi, yan. So, ganun yung ginagawa ko. Dito sa box nito, kapag key of C, 5th fret and 8th. Yan. So, ito yung mga kakapain ko dito. Yan. Yan. So, ganun.
gagawin ko kapag sa key of, C or A minor, no? So, ganun din kapag key of G. Ayun, pag key of G sa higher, no? Yun. So, kapag may, E minor, yun. So, kahit pentatonic box, makakapagawa ka na ng sarili mong guitar solo. Like example, key of G, no? Yun. Pag key of C naman, yun. So, magagawa mo na rin yun, mga katsa. Paano naman, Kuya King Cha, na kunwari, key of G? Pwede mo ba siyang haluan sa mga ibang pentatonic box? Yes, magagawa niyo rin yun, mga katsa. Like example, key of G. Tapos magsingit tayo ng chords dito sa may or pentatonic dito sa C. Diba? So, pasok din siya ng mga katya, no? Basta papakinggan ninyo sa pandinig ninyo na okay kayo ito, pasok kayo ito. Basta yun. Basta't pag-aralan ninyo yun nandun sa chart, no? Kasi kaya ko naisingit yun sa pentatonic box ng E minor or G dito sa A minor to C. Kasi merong A minor and C dito sa scale ng G, no? Kaya pasok yun. So, pag B minor, pag may B minor, yun. So, pasok na yun. Paano naman kung key of A? So, hindi pasok, no? So, ang gagawin ninyo, yun. So, di ba, pasok, no? Pasok siya dito sa box ng B minor or D. So, ganun namin yung gagawin ninyo. Napakadali, napakasimple. So, yun lamang na mga kachay yung vlog ko about dito sa paggawa ng guitar solo, no? So, comment na lang kayo dito sa video na ito kung ano may mga clarifications ninyo about sa guitar solo, no? So, dito ko na tapusin itong vlog ko na ito. Kung gusto niyo itong video, please like and follow and subscribe na kayo sa aking YouTube channel, King Cha TV. Hit the notification bell para updated kayo sa upcoming videos ko, no, mga kachay. Ciao, peace, ingat pala, keep safe, and God bless us all, mga kachay. Yun lamang yung ating lesson dito, and malay nyo, gawa tayo ng